Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain. Patuloy na magkakaroon ka ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Kidapawan, ASI, ganun din sa Camellia, Buenlag, Kamalig, Gentris, ganun din sa Aguinaldo, sa Liang, sa Maykawayan, sa Malbar, Infanta, Calapan, sa may Bunsod, o kaya sa Bansud, Gubat, Cotabato, Bulacan, Bagong Sikat, Bohol, Balayan, Imos, Maulingon, Kapatalan, Silang, Benguet, Alaminos, ganon din sa Tandang Sora, Caloocan, Malig, Santiago, sa San Fernando, ganon din sa Japan, sa Europe, South France, Edmonton, sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, pagpapalain ka nawa ng ating Panginoon Diyos na Siya ang may-ari at may akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. Binabasa namin at tinitingnan namin, nilalike namin at nagre-react kami dyan. At dito namin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito at kayo ay nakikisama sa ating pag-aaral sa oras na ito. At ito isang paraan na may dadalangin namin ang bawat isa sa inyo, na patuloy kayong palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Ang makakasama natin sa studio ay ang ating kamanggagawa, ating Panginoon Diyos. Walang iba dito kundi si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating DESTA Privacy Officer dito po sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti po, Pastor. Kagalakan kong maging bahagi ulit ng ating diskusyon sa pagre-repaso at pagbalik tanaw sa ating leksyon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan, kaibigan, sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong lingkod. Patuloy niyo kaming pagpapalain. Nawa ang katalinuhan, maunawaan namin ang iyong mga salita at sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu at magbigay kapurihan at may bahagi at maging bahagi itong mga pag-aaral at mga gintong salita sa aming buhay. Nawa po ay patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pinapag-aralan natin ngayong trimestre mula pa noong Oktubre hanggang sa Disyembre ay may mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino ang ating Panginoong Hesus sa aklat ni Apostol Juan. At ano ang kanyang mga turo at mga ginawang himala at mga hiwagang nagpatotoo kung sino siya sa ating buhay na siya ang anak ng Diyos. At ano ang kanyang mga aral patungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Suwaybayan mo ito, kaibigan, upang makilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay malapit ng darating. At ang panglimang ksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang patutuo ng mga Samaritano. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Juan 4:42, ito pong sinasabi. Sinabi nila sa babae, "Ngayoy sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ngayong linggo, kaibigan, pag-aaralan natin ang mga saksi na sila nagpapatutuo kung sinong mga ito patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At may tatlong katibayan na ating buuin ang ating leksyon ngayong linggo na may tatlong E. Ang unang E ay encountering the Savior. Ang pangalawang E ay exposing the sin. Ang pangatlong E ay extending the story about the good news.
dahil dalawa kami dito at ang unang magpapaliwanag, yung unang punto ay si Pastor Joe Orbe, kung ano ibig sabihin ng Encountering the Savior. Pastor Joe, anong ibig sabihin nito? Sa ating pinag-aaralan, Pastor, mahalagang maunawaan natin na ito'y may kinalaman sa karanasan ni Kristo at ng babaeng Samaritana, no? Sa isang tagpo na hindi by accident, no? Hindi rin siya circumstantial, kundi nilayon talaga ng Panginoon na sila'y magpanagpo. At itong karanasang ito na itinala ng banal na kasulatan ay magandang pagmulan ng ating mga prinsipyo at simulain sa ating pakikipagkapwa-tao at sa paghahatid sa kanila na makilala ng lubusan ng ating tagapagligtas. No? Huwag mawawala dito yung kaisipan na layunin ni Juan sa pagsulat ng talambuhay ni Jesucristo yung maipakilala si Kristo na hindi lamang tao kundi Diyos. No? Pag kayo'y nawala, mababawasan yung diin at yung ipinapakitang layunin ni Juan tungkol sa talambuhay ni Jesus. Kaya pagka ito'y tiningnan natin, ang unang naging hakbang dito sa kabanata 4 ng Juan, sa tagpo ng ating Panginoong Jesus at ang babaeng Samaritana ay sinadya ng Panginoon. No? Siguro magandang ilahad yon, Pastor, na sa lahat ng pagpapakilala ng Panginoon, it is a divine initiative. No? So itong encounter na ito ng Panginoon sa babaeng Samaritana, this was not from the initiative ng babae, hindi ito galing sa kusa ng babae. At lalong hindi ito dala ng circumstances o yung sabihin natin ay parang parang suntok sa hangin. Hindi mo alam kung talagang may tama, may layunin or saan. No? Basta hindi ganun Hindi ganun ang naging circumstances dito. Nilayon talaga ng Panginoong Hesus na makatagpo ang babaeng ito. Kaya sa karanasan ng pagkakahikayat natin, Pastor, ganun din. No? Walang sino mang nahikayat na sumampalataya kay Kristo na bunsod ng sarili niya. No? O di kaya naman ay, ano ba yung circumstantial kasi na magandang salita na dala lang ba ng sinasabi nilang tadhana? No? Hindi Lahat ng pagkakahikayat natin, lahat ng naganap sa ating pagkakahikayat ay layunin ng Panginoon at sinadya ng Panginoon sa ating karanasan. Kita mo, no? Tingnan nyo. Pag binalikan natin ang akda ng talambuhay ni Jesus dito sa babaeng ito, sa kabanata 4, Pastor, ng Juan, no? Basahin natin yung unang 4 na mga talata ng Juan, kabanata 4. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Kita mo, hindi ba, no? Ito na yung ikalawa niyang pagbalik sa Galilea. No? So, patungong Galilea, dumaan siya sa Samaria. No? Walang pagsala na dadaan siya sa Samaria patungo, ang pinakamalapit na paraan patungong Galilea. Pero hindi ito ang nagbunsod sa Panginoon kaya siya nakipagtagpo sa babaeng Samaritana. No? Kundi nakita niya na magiging makabuluhan ang pag-uusap nilang dalawa sapagkat nais ng Panginoon na abutin itong mga taong ito. Okay. No? At alam natin na sa kasaysayan, hindi maganda ang relasyon ng mga Hudyo sa mga Samaritano. No? Gawa nga ng matagal na nilang alitan simula pa ng kanilang mga ninuno. Kaya ang tagpong ito ay nagpapakilala sa atin na ang Panginoong Hesus, pagka tayo'y hinihikayat at dinadala sa katotohanan, wala siyang pinipili na mga circumstances natin na maaring maging hadlang. Sapagkat makapangyarihan ng kanyang salita, gumagawa siya ng kaparaanan na maunawaan natin, no? Ang katotohanan. Kaya makikita natin na sa karanasang ito, si Jesus, no, ay gumagawa ng paraan upang tayo mahikayat. Ang pagdidiin nito, Pastor, naisip ko minsan na
may mga patutuo tayo na parang tayo ang nakasumpong sa Panginoon sa ating karanasang pagkakahikayat, no? Pero ang katotohanan, Panginoon ang gumagawa, no? Ng mga hakbang upang tayo'y abutin, upang tayo'y ibalik sa Kanya, at siya rin ang gumagawa ng mga paraan upang makita natin na tunay niya tayong minamahal. Sa karanasan ng Samaritanang ito ang tunay na naganap, no? Para maipaliwanag at maidiin natin ang sitwasyon ng mga Samaritano at ang mga Hudyo, mahalagang makita natin ito sa kanilang kasaysayan. Mabilis ko lang babanggitin ito, Pastor, ano? Para makita natin bakit ito ginawa ng ating Panginoong Hesus. Una, noong 931 BC, bandang dyan sa mga taon na yan, ay nagkaroon ng pagkakahati ng kaharian pagkatapos ni Solomon. So, they were a united kingdom in the time of Saul, in the time of David, in the time of Solomon, no? Pagkatapos ni Solomon, nahati, no? So, nagkaroon ng Northern Kingdom, no? At nagkaroon ng Southern Kingdom. Ito yung Judah, yung Northern Kingdom, yun naman ng Israel. Yun ang unang sinakop. 10 doon. Oo, 2 dito. 2 doon sa Judah. Yeah. So, nung yun ay unang sinakop, merong dinala sa Babylonia, merong naiwan. No? At doon sa mga naiwan na yon ay naglagay din ng iba na galing sa ibang angkan upang maging kapalit ng kinuha ng Babylonia. At sa karanasan ito, ang bayan ng Diyos salip na sumambang tapat, no? Sa ating Panginoong Diyos, nagkaroon sila ng kalahok doon sa kanilang pananampalataya. Kaya ito hindi naging magandang karanasan hanggang doon sa pagkakalupig ng bayan naman ng Assyria sa mga Israelites noong 722. So from 931 hanggang 722, talagang nakilahok, nakihalubilo itong 10 tribes na ito sa iba't ibang mga angkan na hindi sumasampalataya sa Diyos. Natuto silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga mananakop. Kaya ito'y hindi nagustuhan ng Huda na kung kaya nga sa unang hari 12, 12, sa ikalawang hari 17, lahat ito'y nagpapakilala na sila'y nakihalubila sa mga angkan na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Maging nung sa panahon ni Nehemias, no, nagkaroon din sila ng alitan. Yung bumalik para itayo ang templo ng Panginoon ay ginulo nitong mga naiwan sapagkat sabi nila, hayaan yung tumulong kami sa inyo para nang sa ganun na ay maitayo nating mabilis ang templo ng Diyos kapagkat ganun din kaming sumasamba sa mga kadahilanan na inyong sinasamba ang Diyos. Pero hindi sila pinaintulutan. Kasi nga ang kaisipan ay nakilahok sila sa mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa ganyang tagal ng kasaysayan, makikita natin hanggang sa Ezra 4 ay wala na silang pagkakaisa. Mahigpit ang kanilang animosity at ang makipag-usap sa bawat isa ay itinuturing na kasalanan. Kita mo, no? Pero giniba lahat yun ng Panginoong Hesus, no? Sa kasaysayan natin ngayon, pagka tayo ay dinadala natin ng mga tao upang mahikayat at makilala si Hesus, ano nga ba ang mga nagiging hadlang katulad ng animosity noon ng mga Samaritano at saka ng mga Hudyo? Minsan tayo rin ang gumagawa ng mga barikada, ng mga hadlang para ang mga tao'y makakilala sa Panginoon, no? Sana hindi ito ang maging paraan ng ating panghihikayat at pagpapakilala kay Jesucristo, yung tayo mismo ang gumagawa ng mga pader para hindi mailapit ang tao sa ating Panginoon. Pastor, dito ko rin nakita na nung gumawa ng hakbang si Jesus na abutin ang babaeng ito, may 4 siyang mga hakbang na ginawa. No? Yung encounter na to, may na-identify dito at least 4. So, nais kong banggitin itong 4 na to na ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga taga-subaybay at maalala nila yung mga hakbang. So, I call this the 4 steps of Christ with the Samaritan woman. So, firstly, sabi doon, Jesus created the desire. Una, gumawa muna siya ng desire. Pangalawa, no? He led the Samaritan woman sa isang conviction. So, ang pangalawang D ay determination. Doon nagkaroon ng determinasyon ng babaeng ito na
makakuha noong tinutukoy niya na living water. Hindi na siya mauhaw at hindi na siya sasalok. Sa kahiyan niya na pumunta doon at makihalubilo sa mga tao, pumupunta siya ng tanghaling tapat para lang hindi makahalubilo sa mga tao. So, create ng Panginoon sa kanya yung conviction, which I call the determination. Yung pangatlong D ay yung decision. No? Dito, hinayaan siya ng Panginoon na gumawa ng kanyang sariling pagpapasyak. Mapapalawak natin ito sa mga susunod na pag-uusap. At ang uli, yung doing. No? Yung kanyang determination, yung kanyang decision, naging pagganap o paggawa. So, ito yung mga encounter ng Panginoon sa kanya. 4 ang steps na ginawa ng Panginoong Jesus. Una, He created the desire. Pagkatapos, He assisted the determination. Pagkatapos ay yung babae made a decision, and the last, she acted on her faith, doing. So yun yung 4 na encounter ng ating Panginoon sa babaeng ito. Kaibigan, ito yung nagbibigay sa atin ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang sumira ng hidwaan Yes. ng mga Samaritano at sa mga Hudyo. So sa pamagitan ni Jesus, magkakaroon ng pagkakaisa ng bawat isa. Magandang halimbawa yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa Samaritano na intentional na ginawa niya yun para magkakaroon na ng pagkakaisa. Totoo. So kung ang mga taong ito ay kikilalanin nila si Jesus na siya ang tagapagligtas, siya ang halimbawa, siya ang Mesyas, di pagkakaisa na lang lahat ng mga iyan. Yeah. Mga Hudyo at mga wala nang itinuturing na iba. Totoo yun, Pastor. Pero gusto rin nating idiin na hindi natin itinuturo dito yung tinatawag ng iba na ecumenical o pag-iisa ng doktrina. No? Ang pagsampalataya sa Panginoon ay karanasan ng pagbabasa ng Biblia at pagtanggap sa katotohanan ng banal na Espiritu. No? Hindi natin yun ang tinutukoy. Ang tinutukoy natin dito, yung para makilala si Kristo, huwag na tayong magdagdag ng mga pader. Yung uuriratin mo at papasalain mo yung kapwa mo para maitayo mo yung iyong sarili, pagkatapos pupulaan mo yung iba. Hindi ito ang paraan ng ating Panginoong Jesus. Napakalalim yung kanilang hidwaan. Sa Ezra, nga pinababasa natin kanina, na itong mga Hudyo na galing sa Babylonia, na bumalik na sila sa Huda. At natagpuan na nila yung mga dating mga Israelites na sumali sa mga iba't ibang mga lahi na sinabi mo, nakipag-asawa na sila. Ayaw nang makiisa. Nung itatayo nila yung simbahan o kaya templo, sabi ng mga Samaritano na nakihalubilo sa mga iba-ibang mga nasyon, makikiisa kami, pwede bang tumulong kami? Ayaw. Yun ang umpisa. Yung mga Hudyo na puro ang kanilang tribo na hindi sila nakipaghalubilo sa mga ibang mga nasyon ay ayaw na nilang sumali sila sa pagtatayo ng templo. Doon na nag-umpisa ang hidwaan. Marahil may mga kadahilanan, Pastor, pero sana hindi maging hadlang para mas marami ang maabot nating mga tao. Kasi minsan tayo na ang tayo na ang balakid. No? Si Jesus, hindi ganun ang ginawa niya. No. Talagang ginawa niya yung 4 na D na yon para maidiin na gusto niyang maabot ang sino man na nagnanais na makilala siya. Oo, tama yan. Kaya magandang balita ito, kaibigan, na dahilan sa ating Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana ay intensyon na pumunta ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nag-ikot. No? Kasi ito yung Galilea, ito yung Samaria, ito yung Huda. Judea. From Judea ang ating Panginoong Jesus pupunta siya sa Galilea. Yes. Tumbok. Diniretso niya. Pero yung mga ibang mga tao ay umiikot sila. Ayaw nilang makita. Ayaw nilang lahat. Sabi nga nung isang ratbay, nabasa ko, makita mo lang yung isang babae ng Samaritana, iwasan mo na. Dahil hindi pwedeng kausapin. So, napakahirap nung unang panahon. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Siya ang ating uliran at halimbawa upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa ng mga hidwaan, mga kapatid. So,
sa lahat ng mga nanampalataya, nagkakaisa tayo kay Jesus. Pero yung dahilan kay Jesus ay lahat ng mga turo niya, dapat nagkakaisa tayo. Hindi tayo Nauna kasi, Pastor, siguro sa aking pananaw, nauna kasi yung mga pansarili na pagkakilanlan, katulad ng may mga ginawa silang mga batas, may mga ginawa silang mga alituntunin na sa halip na nakatulong sa pagpapakilala kay Jesus at pagkakaisa, yun pa ang naging hadlang. Oo. Maaring mangyari rin yun sa atin ngayon. Kaya napakaganda, kaibigan. Tayo po ay patuloy na aasa sa ating Panginoong Hesus na dahilan sa ating Panginoong Hesus walang hidwaan at walang kanya-kanya, kundi tayo ay nagkakaisa sa isipan, diwa at paglilingkod sa ating Panginoong Hesus dahil ipinakita niya dito ang tamang halimbawa na dahilan kay Hesus nagkakaisa ang bawat isa. Tayo ay pupunta na sa pangalawa na, Pastor, na letter E, ay exposing the sin. Ito naman ay sinasabi na dahilan sa ang ating Panginoong Hesus ay intensyon na nakiusap doon sa babae. At ang babaeng ito ay ayaw sanang makiusap sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus ay, bigyan mo ako ng tubig. Kung nalalaman mo lang kung sino ang kausap mo na magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay, hindi ka na mauuhaw. Sabi niya. So, nung nag-uusap sila na gano'n, hanggat sinabi ng Panginoong Hesus, pumapasok na lumalim at lumalim ang usapan. Correct. Diba? Tubig muna ang hinihingi ng ating Panginoong Hesus. Tubig na maiinom. Pero lumalalim ang idinidin ng ating Panginoong Hesus dahil nais niyang hindi niya lang maintindihan yung material na bagay na magsasatisfy sa kanyang sarili, kundi mayroong mas malalim na spiritual na mensahe ng ating Panginoong Hesus sa babaeng ito. Kaya nais niyang i-expose kung sino siya. Alam niyo mga kaibigan, kung makilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang isang Kristiyano, may dalawang mangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Habang nakikilala natin ang ating Panginoong Hesus, nakikilala na natin kung ano ang ating sarili. Yun ang sitwasyon ng babaeng ito. Habang nag-uusap sila, nakikilala ng babae kung sino ang Panginoong Hesus. Pero galing sa bibig mismo ng ating Panginoong Hesus nung sabi niya doon sa versikulo 16, nung nag-uusap na sila, sabi niya, doon sa 15 muna, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Dahil sabi ng Panginoon, kung kilala mo lang, alam mo lang kung sino yung kausap mo, magbibigay sa'yo ng tubig na hindi ka na mauhaw. Pero hiningi ng babaeng ito. Pero pagkatapos nito, mayroon ng sunod na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 16, sabi niya, okay, sabi niya, kung ibibigay ko sa iyo ang tubig na buhay, hindi lang dapat ikaw ang makakainom nito. Mga kasama mo pa. Kung sino yung mga kasambahay mo. Kaya sabi niya dun sa 16, sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. So nais ng Panginoong Hesus na hindi lang ang babaeng ito ang makakilala kay Jesus, kundi yung asawa niya. Pero ang sabi ng babae, 17 sabi niya, ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa. Yun ay pinakamahirap na kataga na exposition o exposure ng kasalanan ng babaeng ito mula sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, agin mo ang iyong asawa. Pero sinabi ng babae, wala akong asawa. Pero katapos nito, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sa makatuwid, kaibigan, pagkatapos na makilala mo ang ating Panginoong Hesus, makilala mo na ang iyong sarili at magkaroon ka na ng, sinabi mo kanina, conviction. Pagkatapos na magkaroon ka ng conviction,
magkaroon ka na ng conversion sa buhay. Kaya itong babaeng ito, nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, na-expose kung sino siya, nakilala niya kung anong meron siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi yun lang, wala akong asawa. Pero sabi ng Panginoon, marami kang naging asawa. Sabi niya. Yeah. Kaya isang bagay na kilalanin natin ng lubusan ng ating Panginoong Jesus para makilala natin kung ano ang ating sarili. Si Jesus lamang ang nagbibigay, makapagsalita kung sino siya at kung sino tayo. Para lalo pa nating makilala ang ating sarili, lalo nating kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Alam mo ang nangyari dito? Dahil na-expose na kung sino siya, ang babaeng ito. Gumawa siya ng ibang usapan para hindi lalong makilala ang kanyang sarili. Kaya, Panginoon, sabi niya, Naiwas din siya. naiwas siya, sabi niya. Verse 20, sabi niya, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So, umiwas na siya. Marami kang asawa. Yan ang kasalanan mo. Pero ang babaeng ito, nung nakilala, kilala ako, alam ng taong ito kung sino ako, nangyari sa aking buhay, umiwas na siya. Kadalas at mga taong ganon. Kung madidiin na ang kasalanan mo, minsan ay gumagawa ka ng paraan para umiwas ka at tinatago ang iyong kasalanan. Ganon ang mga tao. Nature ng tao. Natural na mangyayari sa karanasan ng tao. Ngunit, sinundan naman ng Panginoong Jesus ang babaeng ito hanggat nakilala ng babaeng ito kung sino si Jesus. Hanggang doon sabi niya doon sa versikulo 26, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Sapagkat, sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi mo lang alam, ako ang Mesyas na hinahanap mo. Dahil sabi niya dito sa versikulo 25, sabi niya, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Nung pagkaroon ng usapan nila, nalaman na niya kung sino ang taong ito. Sabi ng babae, mayroon kaming hinihintay na Mesyas. At siya ang magsasabi lahat ng mga pagsamba. At siya ang magsasabi kung saan kami sasamba, kung sino ang sasambahin namin. Pero, sabi ni Jesus, kung alam mo lang, narito kausap mo na ngayon ang nagsasabi sa iyo na siya ang Mesyas, na siya ang tagapagligtas. Siya na, narito na ang kausap mong babaeng ito. Kaya, kaibigan, isang paraan na kung saan makilala natin si Jesus, makilala na natin ang ating sarili, at doon na tayo mag-umpisa na magkaroon ng tunay na pagsamba sa Kanya, sapagkat nakilala natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya mabuting balita ito, Pastor John, na unang-una na ang babaeng ito ay nakilala niya ang kanyang sarili, at pagkatapos nakilala niya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng tunay na pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Alam mo, sa bahagi ng Panginoong Hesus, habang pinakikinggan ko yung ipinapaliwanag mo, no? Hindi biro yan, yung isisiwalat mo, ihahayag mo yung kasalanan ng iba. Sige nga. At sino naman ang gusto na masiwalat ang kanilang kasalanan? Kaya, hindi ko alam paano ito, Pastor, nag-a-apply sa ating panahon ngayon para makita natin ang kahalagaan nito sa ating mga paraan ng panghihikayat, no? Lalo na't dinadala natin ang mga tao sa karanasang lalong makilala si Kristo at magkaroon sila ng kalayaan, no?
siguro magandang maipaliwanag natin sa ating mga taga-subaybay na sa kabila na hindi maganda, masakit at mahirap ang karanasan na maihayag yung kasalanan mo, no? Meron itong mga gantimpala. Merong mga benefits, Pastor, ano? Mabilis lang siguro para sa ating pagbabalik tanaw. Ang una ay pagka isiniwalat, in-expose yung sin. Kasi ito yung pangalawa, exposing sin eh. Pagka ito ay na-expose, nagkakaroon tayo ng awareness and conviction. Actually, lahat ng pasimula ng pagsasauli sa Panginoon, awareness. Pagka hindi ka aware, hindi mo hahanapin na bumalik sa Panginoon. Oo. Di ba? Wala. Pero once na maging aware ka, alam mong may mali, alam mong may dapat na itama. No? Pangalawa, sa karanasan natin yan, pagka nag-expose ng sin, ang isa pang benefit niyan yung opportunity to repent. Kasi pag alam mong walang sala, hindi ka magre-repent. Di ba? Sige nga, no? Parang wala namang paraan na ako'y magsisi sa kasalanan ko kung hindi ko ina-acknowledge yung kasalanan. Correct. Tatanggapin. Yeah. So, ang pangatlo naman ay yung merong magkakaroon ng restoration, yung pagsasauli. Yun. Yan. Kaya, importante na hindi tayo tumitigil doon sa acknowledgement lang ng sin. Dapat may restoration. Di ba, no? Importante yun eh. Yung restoration, yung hindi lang tayo tumigil na naisip natin, ako'y mali, na mayroon akong nagawang pagkakamali, dapat maisauli tayo. Yan. So, mahalaga yon. Lahat ito nangyari doon eh. At saka ang pinakagusto ko sigurong part itong pang-apat, yung magkakaroon ka ng karanasan ng kalayaan sa kahihiyan. Halimbawa, ang nitinatago mong kasalanan, ano ba yung mga tago? Yung pagsisinungaling, tago yan. Yung pandaraya, yung fraud, tago yan. Ano pa? Pornography, tago yan. Yung adultery, tago din yan. Yan ang mga kasalanan na tago eh. Na pagka inihayag, talagang dadaling ka sa kahihiyan. Ano man ito na mga kahihiyan ng ating buhay, pagka tayo ay na-expose, no, sa paraan na ginawa ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kalayaan. Kasi pagka tayo binago ng Panginoon, ang magiging patotoo mo na eh, yung ako'y nagpapasalamat. Ang dati kong buhay, no, ng addiction sa pornography, no, although mahirap, no, pero ngayon meron ka ng outlet eh. Meron ka ng pwedeng sabihin na kay Kristo ko nasumpungan ang kalayaang yan. Ang kagandahan kasi nung ano natin, yung ating batayan na si Kristo, hindi pwedeng questionin ng iba. Walang magsasabi na, mali yan. Hindi mapagtitiwalaan yan. Hindi eh. Pagka nagsabi ka na kay Kristo, nagkaroon ako ng kalayaan sa mga bagay na ito, gaano man siya nakakahiya, pagka isinalig kay Kristo, pagka si Kristo ang batayan, nagkakaroon ka ng kalayaan. Magandang ituloy yung sinasabi mo, pag kasalanan, may patago. Yun ang gustong-gusto ng kaaway. Lahat ng makasalanan ay itatago niya. Yeah. Pero pagdating ng panahon, i-expose niya yan para ikaw ay mapahiya. Nag-i-expose din siya. I-expose na niya yan. I-expose niya na yung ginawa mong kasalanan. Kasi yun yung hope niya eh. Gagawa ka ng kasalanan, tago. Kasi lahat ng kasalanan ay masarap. Yeah. Walang kasalanan na mapait sa una, kundi masarap lagi. Sabihin niya, kung tatalikod ka pa dito, ihahayag kita. Yun na. Ngayon, kung pagdating ng panahon, i-expose ka niya. Kaya sabi nga ng Panginoong Jesus your sin will find you out. So, itatago niya muna yun. Pagdating ng panahon ay i-expose na niya. Ipapahiya ka na, ma-depress ka na, magpakamatay ka na. Yeah. Kaya dahil sa kasalanan na ginawa mo, self-destruct ka na. So parehong nag-i-expose, dito nag-expose din si Jesus ng kasalanan. Ang kaaway nag-i-expose din ng kasalanan. Kiwari ko ang malaking pagkakaiba yung expose and yung nag-i-expose na kaaway ng kasalanan natin, dinadala tayo sa kahiyan. Yung expose ng ating Panginoon sa kasalanan natin, dinadala tayo sa kalayaan. Bago. Oo. Yeah. Sapagkat nakita natin dito sa babaeng ito na nung nakilala niya ang sarili niya, bagamat marami siyang mga pag-iiwas, hindi siya nakikinig ng kung anong sinasabi ng ating Panginoong Hesus,
kundi nung asawa mo, sabi niya, nagsalita siya agad ng iba. So, dapat niyan ay pinakinggan niya muna ang ating Panginoong Hesus kung ano yung exposition pa ng mga iba. Yeah. Kundi ang ginawa ng babaeng ito ay umiiwas siya. Karamihan na ganun ng mga tao ay umiiwas sa mga bagay na iyon na sinasabi ko kanina dahil ayaw nilang ma-expose ang kanilang sarili. Pero ang babaeng ito, tinanggap niya ang kanyang kasalanan, nagsisi siya at maaring sa susunod na lesson natin ay pumunta at bumalik at sinabi niya ako. Kaya may benefits talaga, Pastor, ang ginawang exposure ng Panginoon ng kasalanan ng babaeng ito. May hangad siya na mapabuti ang babaeng ito. At higit sa lahat, may hangad siya na maligtas ang babaeng ito. Pero doon sa exposure ng kaaway, hindi kaligtasan ang hanap ng kaaway. No? Totoo yan, Pastor. Ang kaaway, kung na-expose niya yung kasalanan mo, ang diretso sa isip mo, kung ayaw mong tanggapin yung ginawa mong kasalanan, dala-dala mo yun. Na dala-dala mo yun. Ngayon, kung may pananampalataya ka naman at nais mong magbago, magsisi ka, dahilan sa impresyon ng Banal na Espiritu, tanggapin mo yun. Sabi mo, Panginoon, sorry, maraming salamat at nakita mo ito. Magpapakumbaba ka. Yes. So, yun ang Espiritu ng langit. Magpapakumbaba, tanggapin niya, at aminin niya, magkaroon na siya ng kalayaan. Oo. Hindi siya magkakaroon ng kalayaan hanggat itinatago niya at gina-justify niya yung kasalanan niya. In-expose na nga ng Panginoon ang kasalanan mo. Sinabi na nga niya. At ang pakay ng kaaway, sisirain ka. Pero sabi ng Panginoon, kung tanggapin mo, magsisi ka, magkaroon ka ng kalayaan at magkaroon ka ng kapanatagan. Iyon ang magandang mensahe. Actually, ang basis ng kalayaan, after ng exposure, Panginoong Hesus pa rin eh. Oo. Kasi siya ang nagsabi na pinatawad kita eh. Oo. So kahit na anong birat pa rin ng kaaway na hindi, ito ang kasalanan mo. Diba? Hindi. Pinatawad ako ng Panginoon. Nagawa ko ang lahat yan sa aking kalagayang kasalanan. Pero ako'y pinalaya at pinatawad ng Panginoon. Kaya doon ka makakaranas ng malaking kaginhawahan. Diba, no? Meron ding anggulo, Pastor, na sinabi natin kanina sa pasimula pa lang, huwag nating kalimutan na ang pakay ni Juan talaga dito ay ihayag ang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya dito sa ginawa niyang pagtukoy ng kasalanan ng babaeng ito, bangot, lihim ito eh. O paano mo maalaman yan? So, kung yan ay gagawin natin, posible ba nating malaman ng mga lihim? Hindi. Diyos lang ang gumagawa niyan eh. So, hindi natin pwedeng gawin yan, ano? Pero tandaan natin, Pastor, na pagka tayo'y sinakop ng banal na Espiritu, binibigyan din tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na tukuyin ito, hindi para ichismis. Tukuyin itong mga kasalanan ito para isauli sa katotohanan at katwiran. Di ba? Tama. Kasi pag sasabihin mo lang, ay hindi ko magagawa yan. Hindi naman ako Diyos eh. Pero nakakalimutan natin na pagka banal na Espiritu ang gumawa, maging tayo, kung tayo magiging ahente, paraan, na dalhin ang mga tao, pagkatas na ma-expose sa kasalanan, pabalik sa Panginoon, magagawa at mararanasan din nila ang kalayaang yon. Tingnan mo yung nangyari kay halimbawa, maraming mga kwento ng exposure. Yung kay Ananias at saka kay Safira. Exposure din ng kasalanan yon. So, kung sana'y sila'y nakinig, inakay sila sa katotohanan, pagbabalik loob. Pero, ang pinili nila yung sa paraan ng kaawa. Ang maganda pa dito, Pastor, yung ganyang salita ay ang salita ng Panginoong Hesus. Wala naman na dito ang Panginoong Hesus. Hindi na natin hintayin kagaya ng babae na iyon yung kasalanan mo. Wala na, nasa langit ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ako'y aakyat. Punta ako sa Ama. Pero mag-iiwan ako. Sino? Sinabi mo? Yung Banal na Espiritu. Pero ang Banal na Espiritu, wala siyang ibang gagawin at sasabihin kundi yung aking sinabi. Papaalala niya lang sa inyo. So ano bang sinabi ni Jesus? Nandito. Yeah. So ito mismo, the written word. Yung salita niya, ang magsasabi kung ano ang kasalanan. Ito mag-expose ng kasalanan natin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ipapaalala niya. Kita mo, hindi ba tinukoy din ni Pablo yung motibo ni Pedro? Kaya in-expose din niya yung motibo niya eh. Diba? Sa pagkakataon na ikaw ay nagtatangi, no? Ikaw ay may pinapanigan. Inigayag din ni Pablo yun.
ayon sa salita ng Diyos Yes. at nagkaroon ng kahayagan at ng pagtutuwid, no? Kaya hindi po pwedeng umiwas tayo dun sa expose ng sin. Oh. Palagay ko ay dapat na makita natin ang kahalagaan nito sa karanasan natin, lalo na't nag-aakay tayo ng tao sa katotohanan. Kaya, kaibigan, maraming mga paraan ang tao na umiwas sa kasalanan hanggat naipit na siya. At kung naipit na siya, saka lang siya tumanggap. Pero sa Panginoong Diyos, wala tayong maililihim sa Kanya. Siya ang gumawa sa atin, may-ari, at kung wala tayong naililihim sa Kanya, magtapat na lang tayo. Wala naman tayong magagawa, kundi magtapat na lang. Malalaman naman niya na lahat. Wala naman na may tatago. So anong gagawin mo na? Magtapat ka na lang. Mas mabuti mang magtapat ka kaysa hindi ka tapat na Naalala mo, Pastor, nung mga panahon na bata tayo, no? May mga nagagawa tayong mga kasutilan, tapos itatago natin, tapos matutukoy din ng mga magulang. Doon tayo sa karanasan na walang maitatagong kasalanan, ihahayag ito, at sa paghahayag na to, pag pinili natin ang bumalik ang loob sa Panginoon, bibigyan tayo ng kalayaan. Freedom from sin. Maraming salamat, Pastor. Pupunta na tayo sa pangatlo, kaibigan. At ang pangatlo ay extending the story. So, yung una, encountering the Savior. Ang pangalawa, exposing the sin. At ang pangatlo na ngayon, Pastor, ay extending the story. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Pagkatas kasi nung tagpo nila, ito na yung dumating na tayo sa exciting part . At ang exciting part nun, nakaranas ang babaeng ito ng kalayaan. Nakaranas ang babaeng ito ng katotohanan. Nakaranas ang babaeng ito ng katwiran ng ating Panginoon. Kaya hindi niya ito matiis . Sabi ng kwento natin sa mga talatang 20 ng 28 hanggang 29. Siguro maganda basahin natin yan, Pastor. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, "Halik kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga, kaya ang Kristo?" At sa marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kita mo, no? Hindi siguro naging maganda ang katapusan ng tagpong ito, Pastor, kung naipit lang dun sa exposing the sin. Di ba? Pero hindi doon natatapos . For every freedom from sin, inaakay tayo ng Panginoon na isiwalat natin ang bagong kwento ng buhay natin nung matagpuan natin siya. No? So, ito po ang magandang karanasan sa tagpong ito. Hindi lang siya sa pagtutuwid ng Panginoon sa ating mga buhay, kundi ginagawa niya tayong tagapamahayag ng kanyang mabuting balita. Amen. We extend. So, bakit naging extension yung Pastor? Kasi hindi na lang siya ang nakinabang . Nung nalaman ng kanyang lahi, no, yung kwento ng tagpo nila ni Jesus at paano nabago ang buhay niya, lalong naging kapakinabangan ng mas marami yung inspirasyon ng kanyang buhay. Kaya alam mo, sa panghikayat, hindi doon sa natatapos sa na-convict tapos nabautismoan . Hindi . Dapat nagpapatuloy ang pamamahayag natin ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. And that is the extension ng gospel story sa atin. Tayo na ngayon yung bagong kwento ng kalayaan na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. No? May mga hakbang na ginawa ang babaeng ito para ma-extend niya yung kanyang kwento. No? At nais kong banggitin yan. Una, yung tinatawag na discovery. Nagkaroon siya ng discovery na meron siyang pangangailangan. Dahil sa pangangailangan na yon, humanap siya ng kasagutan. Yan yung kinikwento mo kanina sa atin. Pagkatapos, ang pangalawa, nagkaroon ng dialogo. Nag-dialogue sila, di ba? Doon sa kwentong yun. Palagay ko kung wala silang usapang matino at pinaibabaw lang yung alitan, yung hindi nila yung pagkakaiba nila, yung mga alitan ng kanilang mga ninuno, ay naku po, walang mangyayari, no? Pero kailangan pa rin yung dialogue, no? So nagkaroon sila ng dialogue at doon inakay ng Panginoon na magkaroon siya ng discernment. Yun yung pangatlo. So from discovery, dialogue, nagkaroon siya ng discernment. Sabi niya, ito na Panginoon, sabi niya, ang kailangan ko. Pakiwari ko dito ko nakita na merong isang tao o isang Panginoon na maaring
umakay sa akin sa kaligtasan. So after the discernment, no, nandoon, dinisclose niya na. Actually, hindi nga siya ang talagang nag-disclose eh. Panginoon ang nag-initiate ng disclosure. Pero, hindi na rin siya pumalag. Tinanggap niya eh. Tinanggap niya, no, na ito nga ang tunay na buhay niya sa kasalanan. And after that, ni-recognize niya ang Panginoon. He declared that Jesus is the Messiah. No? So may declaration siya. At ang sunod ay nagkaroon siya ng pagpapasya na iwanan yung dati niyang buhay. No? So she made a decision to leave her old life behind. No? Yung mga old ways niya. At ang panghuli, he declared to others. No? So pinahayag niya ang kanyang patutuo sa marami. And this brought her to also disciple others. Dinala niya eh, yung iba. Hindi ba yun ang discipling? No? Inaakay mo, sinasabi mo sa iba kung saan ka nakakuha ng mabuting pagkain o ng tinapay. Yan. So, inakay din niya ang mga taong ito na makilala ang pinagmumulan ng kanyang tubig, no, na buhay. At mula doon sa mga hakbang na yon, palagay ko ay makakabuo tayo ng pamamaraan din natin paano tayo magdala ng mga tao sa ating Panginoon. Ulitin ko, Pastor, na mabilis. Yung una, paano in-extend ang story na ito? First, it started with a discovery. It starts with you. Hindi sa iba. Yes, exactly. Sa pamagitan, siyempre, ng banal na Espiritu. No? Pangalawa, nandun yung dialogue. So, ang Panginoon hindi sinasabi, basta sumunod ka, wala ka ng imik. Dami mong pang sinasabi, sumunod ka. Hindi ganun ang Panginoon eh. He dialogues with us. He reasons with us. Yun. Kagandaan. Pangatlo, nandun yung discernment. Ipinaaninaw sa'yo ng Panginoon. So, ang faith natin, hindi blind. Meron talagang discernment na pinapakita sa atin ng Panginoon. May basihan ang iyong pananampalataya. So, there is discernment. Ang pang-apat, disclosure. No? Yan, katulad ng kanina, may expose. No? Dito naman ay dinidisclose niya, oo, ito nga ang aking kasalanan. Ito nga ako. Pag hindi tayo nakarating dun sa pang-apat na yun na disclosure, papatayin ng kaaway yung naunang tatlo. Kaya dapat ay merong patuloy na pag-acknowledge ng ating dating buhay. And that, he recognizes the Messiah. So, ngayon, kaya niyang sabihin na na this is, I know that the Messiah is coming. So, sabi niya I am He, the one you are speaking of. Kaya, yung declaration na yon, mahalaga yon sa ating buhay. Pang-anim, a decision has to be made. Hindi yung babalik-balikan mo pa rin yung kasalanan. Meron kasing mga nagtatangkang magbago pero hindi nila maiwan sapagkat hindi banal na espiritu ang gumagawa. Binabalik at binabalikan nila yung dati nilang buhay. And there is no restoration when that happens. So, a decision has to be made na dapat ay talikuran na nila ng lubusan ang kanilang dating mga gawi. And of course, nandun yung declaration to others. Sabi nila, you witness to unbelievers, you testify to believers. So nagpapatotoo ka dun sa mga mananampalataya kung paano pinagpapatuloy ng Panginoon ang kanyang pagbabago sa buhay mo. Tapos sabi naman, you witness, no? Ikaw ay nagwi-witness doon sa mga hindi sumasampalataya o sasaksi ka doon. Yeah. So, wag nating kalimutan, in declaration to others, we testify to believers, we witness to non-believers. Purihin ng Panginoong Diyos sa pangatlong punto, Pastor. Extending the story. Ang maganda dito na naipabasa mo sa akin ay yung 29. Sabi ng babae, hali kayo. Tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Amen. Diba? Divinity yan. So, yung pagkatapos na nakilala mo na yung sarili, mayroon ka ng nais na pagbabago, nawala na yung guilty feelings sa buhay mo dahil pinatawad ka na ng Panginoong Diyos, kakaiba na ngayon ng karanasan mo sa buhay, mayroon ka ng excitement na ipabalita ito dahil may nangyari na sa buhay mo. Dahil nakilala mo ng ating Panginoong Jesus. Itong babaeng ito, pumunta na. Hali kayo, sabi niya. Parang iniwanan nga niya yung tapayan niya. Come and see. Parang gano'n na. Tingnan niyo ang buhay ko. Ang nakita ko dito, Pastor, kaya marami sinabi mo dito sa 39, maraming mga Samaritano, ang babaeng ito, popular ito. Popular ito na maraming asawa. Totoo. Pero kaya maraming naniwala dahil
siya na mismo, kilala siya at nagsasabi na siya kung paano siya nabago ng ating Panginoong Hesus. So, ganun din sa buhay natin. Ang maraming mga taong na-impluwensya o mai-impluwensya, mahihikayat, ma-disciple, nadalhin sa Panginoong Hesus, yung mga taong maraming nakakakilala sa Kanya. Bawa, ang ating presidente, ang ating mga popular na tao, pag nagsabi sila ng isang bagay na nangyari sa kanilang buhay at nabago ang kanilang buhay, at sinabi niya dito, ang babaeng ito hindi lang basta nabago ang buhay niya tinuro niya si Jesus. Correct. Na ang siya mismo ang nagbago ng buhay niya, hindi siya mismo nagbago. Ang Jesus na nagbago sa buhay niya, kaya maraming naniwala. Dahil sa kanyang popularity at maraming lumapit sa kanya dahil sa kanyang popularity at itinuro niya ang ating Panginoong Jesus. Kakaiba yung babaeng yan, Pastor. Kasi yung mga napapakinggan natin minsang mga patotoo, sinasabi nilang nagbago sila, pero hindi si Kristo ang naitataas. Parang sarili pa rin nila. No? Noon manginginom ako at wala akong tigil sa pagkalasing. Ngayong nakilala ko na si Kristo tatawa pang ganun ay paminsan-minsan na lang. So walang full, walang lubos na pagtalikod sa kasalanan, pero ang babaeng ito full ang kanyang pagtalikod sa kasalanan at sumunod siya kay Kristo. Ang itinaas niya si Kristo, hindi yung kanyang sarili. Meron pa nga nagsasabi na pasalamat nga nasumpungan ko ang Panginoon. Parang sa kanya pang credit na nabago siya. Kundi ang dapat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natagpuan niya ako. Correct. Amen. 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 Kaya nga minsan yung awit, Pastor, na lagi kong tinuturo meron tayong inaawit. Nung bata ako, inaawit ko rin Ikaw din, inaawit mo Read your Bible, pray every day, and you grow. Yun na yun, tama na yun. Kaya ako, nung lumaki ako, di yun ang ugali ko. Nagtapos ako ng ministro, yun pa rin ang ugali ko. Wala akong pagsaksi. Hanggang dumating nag-church pastor ako. So, yung component na yun, missing. Missing. Kaya sabi, meron na tayong tuturong iba, Pastor. Baguhin natin yun. Okay. Ito na. Yun, Read your Bible, pray every day, witness every day, and you go, grow, and glow. Yun. And you go, grow, glow, and you go, grow, glow. Read your Bible, pray every day, and witness every day, and you go, grow, glow. Kaya kapag ikaw ay humayo, sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo, nabago ang buhay ko sa ating Panginoong Hesus at magsasabi ka na ng kung paano nabago ang buhay mo, isang tapat na kaligayahan ng langit yon. At sabi niya, pag humayo ka, yung kanta pag humayo ka, lalago ka at liliwanag ka. Yung lighten your world. Yan ang isang bagay na kailangan ng isang mananampalataya na magiging kaanib ng iglesia. Tsaka siguro, Pastor, sa kabuuan, huwag nating kalimutan yung pakay ni Juan. No? Ang pakay ni Juan talaga ay simula doon sa encounter, Diyos na yon. Doon sa exposing, Diyos din yon. Hanggang doon sa pag-i-extend, Diyos pa rin yun. Kaya sa kabuuan ng lahat ng ating pagkahikayat at panghihikayat, Diyos lahat. At dahil sa kanyang pagka-Diyos. Maraming salamat, Pastor Yan. Lahat ng mga encounter na ito at patutuo ng Samaritano ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ang pinakabasihan at dahilan. Kaya nagkaroon siya ng pagbabago ng buhay, nakilala niya ang kanyang sarili, at nagsaksi at nagbabago ng buhay ng mga iba dahilan sa ating Diyos na malalalang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat, Pastor. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy niyong pagsusubaybay. Ang una dito ay encountering the Savior, exposing the sin, extending yun yung witnessing, extending your story na binago ka ng ating Panginoong Hesus. At lahat ng nakikinig, ganun din sa AWR, ay patuloy na susubaybay sa programang ito. At bago tayo mananalangin, kay Pastor Joe, ay makakarinig po tayo ng isang awitin.
nadarama ang iyong pag-ibig, naririnig sa kaitaasan. Aming Ama, papuri sa iyong pangalan, ang iyong salita sa amin, iyong ibinigay, di sasayangin babahagi, tunay at buhay. Panginoong Jesus, kami sa'yo'y naghihintay, magpapatuloy ang iyong salita sa aming maging gabay. Panginoon, sa'yo may kaligtasan, Panginoon, sa'yo may pag-asa, Panginoong Jesus, sa kaharian, nawa kami ay makasama ang iyong salita sa amin, iyong ibinigay, di sasayangin babahagi, tunay at buhay. Panginoong Jesus, kami sa'yo'y naghihintay, magpapatuloy ang iyong salita sa aming maging gabay, magpapatuloy ang iyong salita sa aming maging gabay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ipinaunawa mo sa amin ang mga kaparaanan na ginawa mo upang ang babaeng Samaritana ay mahikayat na magbigay ng kanyang buhay at sumampalataya sa iyo bilang kanyang tagapagligtas. Panginoong Diyos, nais din po naming maranasan ito sa aming mga buhay. 10 ng mga taga-subaybay at nag-aaral ng leksyon ng Sabbath School sa buong sanlibutan. Gawin mo, Panginoon, ang karanasang ito sa aming mga buhay. Turuan mo kami na huwag talikuran ang mga hakbang mo upang kami katagpuin sa aming mga karanasan. At dahil dito, Panginoon, maging bukas din ang aming mga puso upang ikaw ay tanggapin ang iyong mga salita ay gumawa ng pagbabago sa aming mga buhay. At dahil dito, Panginoon, tulungan mo rin kami na maipahayag ang kalayaang naranasan namin sa iyo. Na ito ay gampanan din namin sa mga taong una ay minamahal namin sa buhay na ito. At sa mga taong inilalagay mo sa aming mga daraanan upang maipahayag namin ang mabuting balita. At gayon din sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng iyong katotohanan. Tunay na makapangyarihan ka sa lahat. Tunay na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Tunay na ikaw ang Diyos na muling babalik at ililigtas kami. Salamat, salamat Panginoon sa katotohanan at leksyon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, muling ang programang ito ay patuloy na nag-aanyaya ng bawat isa ay patuloy na susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo, kaibigan.